Magandang araw mga mag-aaral. Kumusta kayo? Ihanda na ba kayo sa aralin natin ngayon? Sa araling ito, iyong matututunan kung paano gumawa ng malikhaing proyekto na gawa sa metal. Aralin 5. Nakagagawa ng mga malikhaing proyekto na gawa sa metal. Isang mapagpalang araw! Ngayon, pag-aaralan natin kung paano makagawa ng mga malikhaing proyekto na gawa sa metal. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng gawaing metal? Magaling! Ang gawaing metal ay gawain na gumagamit ng metal, alambre at iba pa. Bago yon, dapat na malaman mo muna ang mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng malikhaing proyekto na gawa sa metal. Siyempre, kapag tayo gagawa ng proyekto, kailangan alam mo muna kung ano-ano yung mga kasangkapan o kagamitan na gagamitin mo sa paggawa o paglikha ng proyekto na gawa sa metal. Handa na ba kayong alamin kung ano-ano ang mga ito? Magaling! Makinig kayo ng mabuti. Tingnan mo ang mga larawan na nasa ibaba. Ano-ano ang iyong nakikita? Yung unang larawan, ang ngalan niya ay long nose. Mahusay. Kalawang larawan. Magaling. Hacksaw. Katlong larawan. Tama ang iyong sinabi, gunting sa yero. Kaapat na larawan, magaling, side cutter. Mahusay ang iyong sagot. Panglimang larawan, brad awl. Mahusay ang sagot mo. Binabati kita. Mahusay ang tawag sa mga nasa larawan na ipinakita ko sa naunang slide ay kasangkapang ginagamit sa gawaing metal. Makinig na mabuti, iisa-isahin ko sa inyo ang kanilang mga gamit, kung saan natin dapat gamitin ang mga kasangkapang na kalarawan. Unang larawan. Ito ay tinatawag na long nose. May mahaba siyang ilong. Ang long nose ay ginagamit na pamutol, panghawak at pang-twist ng mga alambre. Diba? Halimbawa, gagawa ka ng metal na dustpan. Maaari mo itong gamitin na pamutol. O kaya naman alambre. Okay, kung puputulin mo yung alambre, maaari mong gamitin ang long nose. Kalawang larawan, ang tawag dito ay hacksaw. Ang hacksaw, ito ay isang uri ng lagari na ginagamit sa pagputol ng bakal. Kapag puputulin mo ang bakal, ang gagamitin mong kasangkapan ay hacksaw. Next is brad awl. Ang brad awl ay ginagamit na pangmarka sa mga gawaing metal. Kung sa gawaing kahoy, lapis ang ginagamit na pangmarka, sa gawaing metal, ang brad awl ang ginagamit na pangmarka sa mga gawaing metal. Ano nga ulit ang ginagamit na pangmarka sa mga gawaing metal? Magaling, brad awl. Next ay gunting sa yero. Ito ay ginagamit panggupit sa yero. Next ay tinatawag na side cutter. Ito ay ginagamit na pamputol ng mga alambre sa gawaing metal. Ano-ano nga muli ang mga kasangkapan na ginagamit sa gawaing metal? Long nose. Magaling. Hacksaw. Mahusay.
Gunting sayero, magaling. Side cutter, mahusay. Brad all, tama ang iyong mga kasagutan. Ngayong alam mo na ang ilan sa mga kasangkapan na ginagamit sa gawaing metal, nais kong sagutan ninyo ang gawain sa ibaba na aking inihanda upang malaman ko kung mayroon kang natutunan sa ating aralin. Handa na ba kayo? Magaling kung ganon. Kilalanin ang bawat larawan. Itiman ang loob ng bilog ng tamang sagot. Lalagyan mo ng itim yung loob ng bilog ng tamang sagot. Maaari mo itong kopyahin sa iyong notebook at sagutan. Unang larawan. Brad all, hacksaw, side cutter, long nose. Pag-isipan mo ng mabuti ang iyong sagot. Mahusay. Tama ang iyong sagot. Side cutter. Kalawang larawan. Brad all, hacksaw, side cutter, long nose. Alin kaya dyan ang tamang sagot? Magaling. Hacksaw. Tatlong larawan. Tingnan mabuti ang larawan. Ito ang mga pamimilian. Brad all, hacksaw, side cutter, long nose. Isiping mabuti ang iyong isasagot. Tingnan mabuti ang larawan. Magaling, Brad all. Pang-apat na larawan. Kilalaning mabuti ang larawan. Brad all, hacksaw, side cutter, long nose. Magaling, long nose. Panglimang larawan. Gunting sayero, hacksaw, side cutter, long nose. Magaling! Ang tamang sagot ay gunting sayero. Mahusay! Ngayon naman ay dumako tayo sa kung paano ang paggawa ng malikhaing proyekto na gawa sa metal. Sa ating nakalipas na aralin ay iyong natutunan kung ano ang dapat gawin bago gumawa ng malikhaing proyekto. Ano nga dapat? Ang dapat na gawin mo muna bago ang paglikha ng malikhaing proyekto? Naalala niyo pa ba sa ating nakalipas na aralin? Ang paggawa ng plano ng proyekto, ito ang dapat una mong gawin. Yung plano ng proyekto, di ba yung tinatawag nating project plan? Ano nga muli ang plano ng proyekto? Ang plano ng proyekto ay mahalagang gawin bago magsimulang gumawa ng isang malikhaing proyekto upang maging maayos at walang naaaksayang oras at panahon sa paggawa. Kailangan gagawa ka muna ng plano ng proyekto. Yung susundan mo, doon nakalista kung ano-ano yung iyong mga gagawin. Kailangan mapagplanuhan mo ng mabuti ang iyong proyektong gagawin. Tingnan ang halimbawa ng isang plano ng proyekto na nasa ibaba. Makikita nyo dito yung mga bahagi at kung ano-ano ang dapat na ihanda mo bilang sa paggawa ng plano ng proyekto. Una, pangalan, baitang, section. Sulat mo yung pangalan mo, yung iyong grade, level. Pangalan ng proyekto. Layunin sa paggawa ng proyekto. Halimbawa, nakakagawa ng malikhaing proyekto na gawa sa metal.
Next, materyales sa paggawa. Ililista mo ang lahat ng mga kailangang materyales sa gagawin mong proyekto. Kagamitan sa paggawa, kailangan ay mailista mo rin kung ano-ano yung mga kasangkapan sa paggawa. Drawing o crosses. Kailangan din na i-drawing mo kung ano ang hitsura ng iyong magiging produkto o plano o process. Pamamaraan. Petsa na nagsimula at petsa nang natapos. Kailangan isulat mo kailan ka nagsimulang gumawa at kailan ka natapos gumawa. Ganyan lamang ang paggawa ng plano ng proyekto. Gagawa muna kayo niyan sa isang buong papel o kaya sa isang short bond paper bago kayo gumawa ng isang malikhaing proyekto. Ngayong alam mo na kung paano gumawa ng plano ng proyekto, siguro naman handa ka nang gumawa. Nais kong gawin mo ang isang malikhaing proyekto na inihanda ko para sa iyo. Gumawa ka ng isang metal na dustpan. Gawin mo ito sa loob ng 3 araw. Sundin ang plano ng proyekto sa paggawa. Narito ang plano ng proyekto sa paggawa. Isulat ito sa isang buong papel. Sulat ang pangalan mo, ang iyong baitang section, petsa kung kailan ka nagsimula, at petsa nang natapos. Pangalan ng proyekto is Metal Dustpan. Ang layunin sa paggawa ng proyekto, makagawa ng isang kapaki-pakinabang na proyekto na may kinalaman sa gawaing metal. Ikalawa, materyales sa paggawa. Kartolina o cardboard para sa paggawa ng pattern. Gagawa ka muna ng pattern sa isang kartolina o cardboard. Metal sheet. Kung wala kang metal sheet o wala kang pambili ng metal sheet, pwede mo namang gamitin yung lumang balde na meron kayo sa bahay. Next, pangatlo, kagamitan sa paggawa. Ihanda mo yung iyong lapis, metro, gunting sayero, rivet, ruler, gloves, metal hammer, skwala, goggles, electric drill. Yung goggles for your protection, ganun din ang gloves. Yung rivet naman, kung wala kayo sa bahay, pwedeng gamitin ang martilyo at saka pako. Next, pang-apat, kailangan gumuhit ka o mag-drawing ka ng crosses ng pattern mo. Katulad ng nasa larawan. Iguguhit mo yung dustpan metal. Next, pang-5, pamamaraan sa paggawa. Sundin, step-by-step process ang mga pamamaraan na naririto sa ating slides. Una, gumawa ng pattern sa lumang cardboard o kartolina. Okay, gagawa kayo ng pattern, pwede sa kartolina o sa lumang cardboard. Gamit ang pencil, gagawin mo ito. Itong pattern na ito ang tutulong sa iyo upang maiwasan na maaksay ang metal sheet o kaya yung balde ng tinapay na gagamitin mo kapag nagputol ka na ng metal sheet. Mahalaga ang paggawa ng pattern. Gawing gabay ang nasa larawan kung paano gumawa ng pattern. Number 2, cutting process o yung tinatawag nating pagpuputol. Dito sa cutting process, kailangan ihanda mo lahat ng mga kasangkapan at kagamitan na gagamitin mo sa pagpuputol ng materyales. Ihanda lahat ng mga kagamitan tulad ng lapis, metro, gunting sayero, metal, sheet, skwala at ruler, gloves at goggles. Yung gloves at goggles for your safety. Pangatlong pamamaraan, matapos mong gupitin ang metal sheet, gamitin ang gunting sayero. Okay, mag-ingat sa paggugupit. Kailangan isuot ang gloves at goggles para sa iyong pansariling proteksyon. Kasi medyo
talas ang metal sheet o kaya naman yung balde kapag gugupitin mo na. Kaya kailangan mong magsuot ng gloves at saka magsuot ng goggles. Protection mo yan para sa sarili mo. Panglima, kunin ang iyong pattern. Yan. Kapag nagupit mo na, kunin mo yung pattern. Tapos ilipat mo sa metal sheet. Yan. Gamitin ang lapis sa pagmamarka at eskwala. Kung meron kang broad awl, pwede mong gamitin yon sa pagmarka. Tingnan mabuti ang nakalarawan. This is panglimang pamamaraan. Matapos malipat ang iyong pattern at mga dimension mula dito, maaari mo na itong gupitin gamit ang gunting sa yero. Okay, kapag nailipat mo na yung pattern mo dun sa metal sheet, pwede mo na itong gupitin. Mag-ingat lamang sa paggamit ng gunting. Palaging magsuot ng gloves at goggles kapag ginugupit na ang metal sheet. Pang-anim, folding process o pagtutupi. Okay, tupiin ang metal sheet gamit ang folding machine. O kung wala ay iyong kamay, maaari ka magpatulong sa iyong magulang. Okay, dito sa folding process pagtutupi, medyo kung metal sheet ang ginamit nyo, medyo matigas yung itupi. Kaya kailangan nyong ng isang machine, o kung wala kayong machine, gamitan nyo ito ng martilyo. O kung yung balde naman, mabilis lang yung itupi. Ay advice na balde na lang gamitin nyo, yung lumang balde. Paggawa ng hawakan o handle. O sa paggawa naman ng hawakan, natapos mo na yung pinaka base ng dustpan mo, gumupit ka ng 3 feet by 4 na pulgada ng metal sheet. Itupi ang dalawang side nito katulad ng nasa larawan. Okay, tingnan mabuti ang mga larawan. Sundin kung ano ang nasa larawan. Joining process o pagkakabit. Ito na yung bubuin mo yung iyong dustpan. Kailangan natin dito na electric drill, rivet. Kung walang rivet at drill, pwede kang gumamit ng pako at martilyo. Pukpukin mo yung pako ng martilyo para maikabit mo yung handle sa pinaka-base ng dustpan. Pang-siyam, i-attach ang hawakan sa dustpan gamit ang drill o rivet katulad ng nasa larawan. Pero kung wala kayong drill o rivet, ang drill ginagamit sa pambutas para doon mo susuot yung sa rivet. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng pako at martilyo. Tingnan ang nasa larawan kung paano ikabit ang handle ng dustpan. Pang-sampo o yung pinakahuling pamamaraan. Ipasin ito gamit ang rivet. O, ibig sabihin ng ipasin, kailangan na ikabit mo na yung handle doon sa base. Pwede mong gamitin ang pako o martilyo. Ayan, nakagawa ka na ng isang metal dustpan. Napakagaling, di ba? Pwede mo na itong ibenta sa mga palengke. May kita ka na. Okay, letter B. Natapos mo na yung isang gawaing proyekto sa metal. Ngayon naman, gawin o gumawa ng can ashtray gamit ang Coke can. Gumawa muna ng plano, syempre, sa isang buong papel tulad ng nasa. Ayan, gawa kayo niyan. Isusulat nyo dyan yung mga pangalan, baitang, at ang mga sumusunod. Yan, pangalan, layunin, materyales, pangalan ng proyekto, kagamitan sa paggawa, drawing o crosses, pamamaraan at petsa na nagsimula, petsa din ang natapos. Okay, panoorin ang video sa paggawa ng can ashtray. Pagkatapos gayahin ito, mag-ingat sa paggawa. Okay, yung can ashtray, ito ay isa sa nilalagyan ng mga naninigarilyo pero bawal pang manigarilyo. Masama sa kalusugan. Gagawin lang natin to para sa ating proyekto.
Yan. This presentation is not offered or intended as a legal advice. It's created for entertainment purposes only at ginawa lang natin ito at panunuorin natin para makalikha tayo ng malikhaing proyekto. Simulan na natin. Siyempre, kailangan ihanda mo muna yung lahat ng gagamitin. Okay, una yung can. Can Coke, pwede yon. Sumunod ay kailangan meron kang cutter at gunting. Ayun lang, di ba? Napakasimple ng mga materyales. Meron ka lang dapat isang empty can ng Coke, isang cutter, at saka gunting. Yung pwedeng panggupit sa metal. Okay, ang una mong gagawin, hahatiin mo yung can gamit ang cutter. Tulad ng nakikita sa video. Mag-ingat sa paggupit o puputol ng can gamit ang cutter. Ayan, ngayon naputol mo na. Ngayon naman, gupitin ng mabuti yung pinaka-edge. Ayan, gamit ang gunting. Gupitin ng maliliit. Katulad na nasa larawan or nasa video. Tingnan mabuti ang nasa video. Kapag natapos mo na yan, yung pag-upit, saka ang gagawin mo naman next ay tutupin mo yung bawat petals naman. Siyempre, tutupin mo muna. Kapag naputin na, ayan. Habang pinapanood, tandaan niyo yung mga pamamaraan ng pagkakasunod-sunod ng ginagawa. Yan, tapos na yung pinaka-base niya. Next naman, paputol, ilisin yung pinaka-edge niya. Tapos, tatanggalin yung bigay. Para sa tapos gupitin yung pinaka-sobra. Gupitin yung pinaka-ilen, cap ng can.
Kamusta ang iyong pagkakagawa? Magaling! Ngayon ay natapos mo na ang iyong ginawang malikhaing proyekto. Binabati kita! Mailan lamang ako katanungan na nais malaman kung talagang natapos ang isang proyekto. Ano-ano ang mga kagamitan at materyales sa paggawa ng metal dustpan ang ginamit mo? Mahusay, gumamit ka ng gunting sayero, gumamit ka ng lapis, tama, at gumamit ka ng panuka tulad ng skwala. Magaling. Mahusay, ilan lang lamang yan sa mga dapat mong tandaan sa paggawa ng proyektong metal o dustpan. Ano ang ating pinag-aralan sa araw na ito? May natutunan ka ba? Kung meron, isulat mo sa isang papel ang iyong natutunan sa ating mga pinag-aralan at bakit mahalaga na pag-aralan ang mga ito. Yan. Sulat mo yan sa isang buong papel. Ano yung iyong pinag-aralan? Ano yung pinag-aralan natin? Ano yung natutunan mo? At bakit mahalaga ang ating pinag-aralan? Mahusay! Ngayon ay natapos na muli tayo ng ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!